Magandang umaga po sa ating lahat. Inaya ako po kwento ngayon. Tayo po mananalangin. Pwede po mga ilang segundo lang alalahanin natin pag-ibig ng Panginoon sa atin. Maraming nasa langit. Maraming salamat po muli sa umaga po ito. Nagkasama-sama po kami magkakapatid. Lord, ikaw po kami sinasamba, binibigyan ng pinakamataas na papuri, Panginoon, pagsamba at pasasalamat. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mong napakalaki na walang sawat hindi nagbabago. Kaya binigay mo sa amin yung buktong na anak dahil sa pagmamahal mo sa amin. Isinakripisyo mo pa kayo sa isang mga dahil sa laki ng pag-ibig mo. Lord, sa umaga po ito, humihingi kami sa iyo ng kapatawaran. Kung ano man po mga nagawa namin sinadya o hindi sinasadya, Panginoon, patawad po upang kami magkaharap sa iyo ng malinis mo di po. Lord, sa umaga po ito, samahan mo pong bawat isa sa amin. At yung mga may sakit, Panginoon, naway gumaling na at makasama namin sa umaga po ito, Panginoon. Sa simula po hanggang sa wakas, ikaw po, Panginoon, ang aming pong pinapupurihan, lahat ng ito, Lord, ay sa iyo lamang. Lahat ng Panginoon na mabibigat na aming madaladala, ay makakalimutan na namin pag narinig namin na may pag-asa, Panginoon, sa iyong banal na salita. Salamat po, Panginoon. Kulang po sa salita, Panginoon, upang ma-describe namin kayo superlative adjectives, Panginoon. Kulang, Panginoon, Lord. Ang masasabi lang po namin, ikaw aming Diyos, aming buhay. Magamat, Panginoon, hindi kami perfecto. Ngunit meron kami Diyos na perfecto, Panginoon. Mapagmahal, mapagmatawa. Salamat po sa lahat ng ito, Panginoon. Ito po ang aming samong dalangin. Paspas ang mga sa pala, Panginoon, masisigan lang sa umaga ito, mula po sa worship, mag-aawitan, Panginoon, at ang mga instrumento. At yung pong gagamitin ng messenger mo, Panginoon. Alam po, Lord, pinaspasan mo nito. At sawa, daladala namin ito, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, na may panguhay namin ito. Hindi namin kaya sa sarili namin. Kailangan ka po namin sa araw-araw. Salamat, Lord. Ito kami sa mga dalangin. Binabalik namin sa iyo lahat ng kapulihan. Sa pangalan namin, Panginoon Jesus. Amen and amen. Salamat. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan, ibati naman ang mga katabi nyo ng Happy Sunday. At last Sunday, alam mo, napakaraming naganap itong mga nakarang linggo. Pero syempre, ang araw ng linggo ay magpupuri lamang tayo sa ating Panginoon. Amen? Kamusta po ang inyong mga buhay sa Panginoon? Alam kong sagana at maayos. Amen? Ayan. So, sabi sa salita ng Diyos sa Salmo 95 verse 1 and 2, halikayo't magsiawit tayo ng may kagalakan. Sumigaw tayo sa pagpupuri sa Panginoon na ating bato ng kanlungan at tagapagligtas. Lumapit tayo sa Kanya ng may pasasalamat at pasaya natin isigaw ang mga awit at papuri sa Kanya. Kaya yung mga problema natin o mga dinadala natin sa ating mga isipan at damdamin, ipansantabi muna natin yan. Amen? So yung araw ng linggo, magpupokus lang po tayo sa presensya ng ating Panginoon, damhin natin ang Kanyang presensya. Amen? Isa nga po ng blessing shout! Alam natin na, isang blessing shout! Samahin mo kami yung mawi na tumindak sa presensya ng ating Panginoon.
sa buhay ko, ikaw lang ang hina. Sa pawit na lang ang tulog.
oras na ito. Panginoon ko, Panginoon ay pasalamatan. Ikaw ay papulihan. Ikaw ay aming sambahin. Lord, sumangin ko, Panginoon. Ikaw lamang ang aming pupurihin at iibigin. Salamat, Panginoon, sa oras na ito na kami ay tinitubyo. Maraming salamat sa patuloy na pagpapala at pagtutulong sa amin araw-araw. Nararamdaman namin na kami ligtas sa iyong piling aming Diyos. Lord, kami humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan sa isipan ito, salita at sa gawa. Pero ikaw ang Panginoon ang palaging nandiyan upang kami patawan, upang kami samahan sa mga oras ng aming mga buhay. Kaya ngayong umaga, karapat-dapat ka lamang suklian ng papuri at pagsamba. Salamat sa iyong pagmamahal na walang hanggan na aming nararanasan araw-araw. Yes, Lord. Let's continue to worship our God this morning. Walang na Espiritu kumamilala, Lord, sa aming gawain. Gamihin natin ang presensya ng ating Diyos.
presensya, Panginoon. Ikaw lamang ang aming sasambahin. Ikaw lamang ang aming pupurihin at dadakilain. Salamat, Lord. Kami namin ito upang ikaw ay papurihan. Salamat, Lord, sa aming kagamitan. sasabayin. Ikaw lang ang aming pasasalamatan at mamahalin, Lord. Salamat sa aming kaligtasan na patuloy namin nararanasan na araw-araw. Patuloy namin mapupurihan at ikaw ay aming panalangin namin, Diyos. Mataas na palapak sa ating tunay at nag-iisang Diyos sa buhay.
Palakpak na liwi hanggang langit. Unang palakpak na yan. Bilang palakpak sa ating Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isang narito. Alam ko na ang bawat isa sa atin ay masaya sapagkat ang Diyos ay ating kapiling. Amen? Kaya batiin po natin ang ating mga katabi sa kaliwa sa kanan maging sa ating likuran ng Happy Lord's Day. At bilang pagtanggap po sa mga biyaya ng Diyos ngayong umaga, mangyari po ay itaas natin ang ating mga kanang kamay at sabay-sabay po nating sabihin ang salita ng Diyos. Nagliligtas. Ang salita ng Diyos. Nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos. Nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos. Nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos nagpapala. Sabay-sabay po natin sabihin, today I receive the blessings in the world. Ulitin po natin ang may pananampalataya. Today I receive the blessings in the world. In Jesus' name, Amen. Amen. Manatili po tayong nakatayo at babasahin po natin ang sulat ni Pablo sa mga taga-Colosas dito po sa Kabanata 1, talata 1 hanggang 14. Tayo po ay magkakaroon minsan pa ng salitang pagbabasa. Mauuna ang mga lalaki, susunod po ang mga babae. At gagawin po natin yan hanggang sa matapos po ang mga talatang ating napili. Simulan na po natin ang pagbabasa. Unang talata, mga lalaki. Mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos, kasama si Timoteo na kapatid natin. Verse 2, mga babae. Ano mga banal sa Colosas, mga matapat na kapatid na kay Kristo, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan galing sa Diyos na ating Ama. Verse 3, mga lalaki. Lagi kami nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesukristo sa tuwing nananalangin kami para sa inyo. Verse 4, mga babae. Sapagkat nabalitaan namin ang pananampalataya niyo bilang mga anak kay Kristo Jesus at ang pag-ibig niyo sa lahat ng mga pinaganalan ng Diyos. Verse 5, mga lalaki. Dahil umaasa kayong makakaptan ang mga inilaan para sa inyo sa langit, ang pag-asang ito'y una ninyong narinig nang ipangaral sa inyo ang salita ng katotohanan, ang magandang balita. Verse 6, mga babae. At ang magandang balitang ito'y lumalaban ang lumalabos sa buong mundo, katulad ng nangyari sa inyo noong at makalawaan ang katotohanan tungkol sa biyaya ng Diyos. Verse 7, mga lalaki. Natutunan niyo ito kay Epaphras na minamahal namin at kapwa lingkod ng Panginoon. Isa siyang tapat na lingkod ni Kristo at pumarihan siya bilang kinatawan namin. Verse 8, mga babae. Siya ang nagbalita sa amin tungkol sa pag-ibig niyo na ibinigay ng banal na Espiritu. Verse 9, mga lalaki. Kaya nga, mula nang babalitaan namin ang tungkol sa inyo, patuloy namin kayong ipinapanalangin. Hinihiling namin sa Diyos na bigyan nawa kayo ng karunungan at pang-unawang mula sa banal na Espiritu para maubusan inyong malaman ang kalooban niya. Verse 10, mga babae. Sa kalooban mo makakapamuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon sa lahat ng bagay at makikita na lumalago kayo sa mabuting gawa at sa pagpapakilala sa Diyos. Verse 11, mga lalaki. Naway pala
nakasinya kayo sa pamamagitan ng dakila niyang kapangyarihan para makatagal at makapagtiis kayo sa lahat ng bagay ng may kagalakan. Verse 12, mga babae. Verse 13, mga lalaki, iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng minamahal niyang anak. Panghuling talata, sabay-sabay po lahat ng lalaki at mga babae. At sa pamamagitan ng kanyang anak, tinubos niya tayo na ibig sabihin ay pinatawad ang mga kasalanan natin. Tayo po lahat ay magsitungo at tayo po ay magpasalamat sa Diyos sa lahat po ng mga biyaya at mga pagpapala na ating tinatamasa. Bigkasin po natin sa Diyos anuman pong pasasalamat na mayroon tayo. The Bible says, let our thanksgiving overflow. Hayaan po natin mag-umabaw ang ating pong mga pasasalamat sa Kanya sapagkat ito po ay araw ng pagsamba at bahagi ng pagsamba ang pasasalamat natin sa Kanya. Tanggapin niyo po ang aming mga pasasalamat. At Panginoon, sa aming pong gagawing pag-aaral, dalangin po namin, Panginoon, na mapakinggan namin ng malinaw ang mensahe ninyo. Kayo po, O Diyos, ang magbigay sa amin ng karunungan upang ito po ay maarok at maging buhay sa aming mga buhay. Kami po'y umaasa sa inyo at sa inyong gagawin. Ito po ang aming dalangin. Sa ngalan ni Jesus, tayo po ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Maaari na po tayo po, brothers and sisters. Ngayon po ay linggo ng palaspas. At ang araw na ito ay hudyat po na ilang araw na lang magsisimula na po ang tinatawag na Semana Santa o Holy Week. Kaya po ngayong araw na ito ay minarapat ko na ang ituro ay may kinalaman po sa kung ano ang ginawa ni Kristo sa atin. At yan po ay kaugnay sa ating ginugunita kapag ka Holy Week o Semana Santa. Simulan na po natin ang ating pag-aaral. Pero bago yun, kalbitin mo nga ang iyong katabi at sabihin mo sa kanya, hihiramin ni Pastor ang tenga mo. Sabihin mo sa kanya, malinis ba yan? Of course, malinis po yan. At alam ko ng ating mga spiritual na tenga ay handa nang makinig ng mensahe ng Panginoon. Ako po ay hindi mahilig sa sports. In fact, hindi po ako nakasama sa any Olympics o sports competition sa aming paaralan. Pero isang bagay po ang aking alam. Sa anuman pong larangan sa sports, napakahalaga ng teamwork upang manalo ang isang pupunan sa paligsahan. Dapat, bawat isang kabilang sa isang pupunan o sa isang team, may larong gawin. May ambag sa kanilang ginagawa upang ang buong pupunan ay manalo. Hindi pwedeng isang tao lang ang gagawa. Dapat lahat may ambag. Parang sa volleyball. Iba yung isa taga-tabla ng bola, yung isa ang taga-bira, siya yung medyo, alam mo, malakas pumalo. Yung isa naman taga-cheer at naandun lang sa bench. Yung isa taga-dala ng tubig, yung isa taga-punas ng pawis, yung isa naman ay coach. At huwag natin minamaliit yung mga nasa gilid lang sapagkat maging sila ay mahalaga ang role sa pupunan o sa team. Ganyan po ang takbo sa mundo ng sports. Dapat lahat may ambag. Dapat lahat may bahagi.
important ang partnership. Important ang teamwork. Pero hindi po ganyan pagdating sa usaping kaligtasan. Ang kaligtasan po ay hindi kamukha ng koponan na kailangan may gagawin ka rin. Kung sa sports kailangan ng teamwork, sa ating pong kaligtasan ni Kristo, wala pong teamwork. Sabi mo sa iyong katabi, hindi ka kailangan. Is that good news or bad news? Bad news? Sige, mamaya malalaman po natin kung bad news o good news. But let me reiterate, hayaan po ninyong ulitin ko. Pagdating po sa ating ikaliligtas, wala po tayong ambag. Hindi kailangan ng teamwork dahil si Kristo lang ang gumawa noon. Yan po ang mensahe ng krus ni Kristo. Dahil kung ang kaligtasan po natin ay teamwork ng Diyos at ng tao, dapat ang ibinako sa krus, hindi lang si Jesus. Dapat kasali ka rin nakapako sa krus. Pero kung titingnan po natin ang krus, makikita po natin, isa lang ang tagapagligtas. Kaya hindi teamwork ang dahilan kung bakit po tayo makakarating sa langit. In fact, pagharap natin sa Day of Judgment, sa harapan ng ating Panginoon, isang bagay lang po ang ating mabibigkas. To God be the glory. Pwede po bang ulitin natin yan? To God be the glory. Hindi po natin sasabihin, to God and to me be the glory. Kasi kaya naman ako naligtas, meron din akong ibinigay sa Diyos. Hindi po natin kayang iligtas ang ating sarili. Kaya nga, may Diyos na bumaba. Ibig sabihin, ganun kalala yung problema natin. Kasi kung hindi ganun kalala ang problema natin, bakit kailangan pang bumaba ng Diyos sa mundong ito para mapayubay sa krus at mamatay para sa ating lahat? Ibig sabihin, sobrang serious, sobrang lalim, sobrang pangit ng ating kalagayan na kinailangan niyang bumaba. Kaya hindi kailangan ang iyong ambag sa kaligtasan. It does not need your cooperation. It's all the work of God. Amen? Kaya po ang pamagat ng message natin ngayong umagang ito bilang paghahanda sa ating Holy Week celebration ay tinawag ko po na ganito: sinolo ng Diyos ang pagliligtas sa atin. Sabi mo sa katabi mo, wala kang ambag doon. Regalo yan ng Diyos. At dapat masaya tayo. Dapat nakangiti tayo dahil yan ay bigay ng Panginoon. Kaya tingnan nyo nga ang katabi nyo kung nakangiti. Baka ang itsura ng inyong katabi ay yung tinatawag nila na mukhang Biyernes Santo. Ano? Well, totoo naman na may Biyernes Santo. Pero ang bunga po ng Biyernes Santo, yung kinikilalang araw na pagkamatay ng Panginoong Jesus, ay kagalakan po sa mga makasalanan. Dahil tayo na mga minsang nahiwalay sa Diyos, naibalik na sa Kanya. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, hindi malayo ang Diyos sa iyo. Napakalapit ng ating Panginoon. Ngayon pong araw na ito, tingnan natin ang tatlong dahilan kung bakit walang teamwork sa pagitan ng tao at ng Diyos pagdating po sa ating ikaliligtas. Number 1, ang Diyos ang may lalang ng ating kaligtasan. Pag sinabi kong lalang, may founder. Ano po? May gumampan ng ating kaligtasan. Napakalaki po ng requirements para tayo ay maligtas. Kailangan hindi ka nagkamali. Kailangan hindi ka nagkasala. Meron na po ba dito hindi pa nagkakasala? Taas ang kamay? Baka kaninang umaga lang, bago ka pumunta dito sa church, nagbanglitan kayong mag-asawa, ano? O nag-away kayong mag-ina, at nagkasakitan kayo ng loob. Sa kanina lang, maaaring nagkasala tayo. At hindi lang kanina, talagang aminin natin. Kada linggo, meron po tayo nagagawang pagkakapali at mga sablay. Tama po ba? Amen. Kaya po, hindi po sapat yung human perfection para iligtas tayo kasi walang taong perfect.
Kahit perfecto nga ang pangalan mo, eh, hindi ka pa rin perfect. Pero yan po ang requirement ng Diyos, perfection. Sabihin po natin, perfection. Eh paano tayo maliligtas kung hindi naman pala natin kaya maging perfect? Kita ng Diyos, hindi po natin kaya. Kaya ang Diyos gumawa ng plano para ang tao maligtas pa rin. Hindi niya binago yung requirement, perfection pa rin, pero may nakita siyang paraan. Yun pong tinatawag na substitution. Sabihin nga natin substitution. Yung ba sa basketball, bagaman hindi ko ako naglalaro niyan, may tinatawag pong substitution. Halimbawa, napagod na yung isa o napilaya, di ba pwedeng umanyan, ibig sabihin palit. So ganoon din po ang ginawa ng Diyos sa atin, substitution. May pumalit. At tinitingnan ng Diyos na yung nag-substitute sa atin, ay parang tayo. Ang nakakatuwa, yung nag-substitute sa atin, na-meet niya yung requirement ng perfection. At sino po yun? You all ay si Jesus. Kaya, sinasabi natin dyan sa first point, ang Diyos ang may dala ng ating kaligtasan. Kaya minsan pa sabay-sabay po natin isigaw, to God be the glory. Ang kulang kay sa puwersa, mas malakas, to God be the glory. God be the glory. At yan po ang sentro ng mahal na araw, the glory of God. Not the glory of man. Kasi there's really no glory in us. We are all ugly. Alam ko, maganda yung katabi mo, ano? Pero when it comes to our, spiritual condition, none of us is beautiful. We are all ugly in the eyes of God. That's why, kailangan natin ng substitute, kailangan natin si Jesus. At nawa po, maging malinaw yan sa atin, lalo ngayong magsesemana Santa. Now, let's go back to our point, ano? Ang Diyos ang may lalang ng ating kaligtasan. Hayaan po din yung ipaliwanag ko pa yan by using an illustration. Hindi ko ba sa bawat organisasyon may founder? Kaya ng co-op, alam natin lahat na ako kasi si Jay, na bagaman mo si Sir Jay ang founder niyan, pero ang founder talaga yung mag-asawang Nestor and Mary, ano? Alright, so pag sinabi mong founder, sila yung utak ng pagkatatag ng isang organisasyon. Sila yung may pakana kung bakit yan nabuo. Kaya halimbawa ng Facebook. Sino po ang founder ng Facebook? Sino? Marami nagsasabing Duterte. Hindi po. Ang naka-invento po yan. Bagaman din sa Wisfield natin, alam natin yung dating Pangulo natin ang laging topic. Ang naka-invento po niyan ay si Mark Zuckerberg. Na hindi ko po alam kung kakilala niyo. Yan po ang itsura niya. Napaka-guwapo pong mama. Kasama po yung kanyang 5 classmates doon sa Harvard. Aba, matalino, no? Pag sinabing Harvard, parang yan yung UP o Ateneo ng bansang Amerika. Inimbento nila ang Facebook kasi naisip nila kailangan ng mga estudyante may connection para lalo silang magkakilala. Kalaunan sumikat yung Facebook sa kanilang school, sumikat sa ibang mga campuses at di nagtagal, binuksan na nga nila ang Facebook sa publiko. Kaya ngayon, nai-enjoy natin ang social media. Palagay ko kung wala si founder, si Mark Zuckerberg, hindi tayo makakapag-post ng selfie natin kapag ka nag-church tayo. Kasi marami sa inyo kapag ka galing sa church, lalabas dyan sa gate at magsa-selfie. Di ba? Church day, yan ang caption nyo. At hindi rin kayo makakapag-post ng mga lugar na pinupuntahan nyo. Tama, Sister Jessa? Hindi nyo rin ma-upload yung in-order nyong vanilla latte saan ba? Sa Starbucks, o di kaya sa Lava Coffee na sumisikat ngayon sa Tagaytay, puntahan ninyo. Kaya yung benepisyo na ini-enjoy natin sa Facebook, utang po natin sa founder. Sino yun? Si Mark Zuckerberg at ang kanyang 5 mga kaibigan. So hindi tayo ang naka-invento ng Facebook, pero tayo yung nag-i-enjoy. So ganyan din po ang ating kaligtasan.
Kung kaya mayroon tayong kaligtasan kung bakit po tayo tatanggapin sa langit kahit na hindi tayo perfect, uulitin ko, requirement sa langit, perfection. Pakisabi nga, perfection. Sinlessness. No? Dapat hindi ka nagkasala. Pero may gumawa para sa atin, may nag-substitute. Kaya hindi tayo ang founder ng ating perfection. Amen. Sabi mo sa katabi mo, wala kang may pagmamalaki. Kaya kapag ka Semana Santa, hindi tayo ang bida. Okay? Hindi yung pagpipinitensyon natin ang sentro, kundi yung sakripisyo ni Kristo para tayong lahat maibalik sa Diyos. Yan ang diwa ng Semana Santa. Mayroong founder ng ating kaligtasan. May ibang gumampan sa isa bagay na hindi natin kayang gampanan. Wala po tayong part. At nung tayo isilang sa mundo, hindi pa nga tayo nakakagawa ng kasalanan noon, may kaligtasan ng lahat sa atin. Kasi palagay ko lahat tayo dito, magsasabi na hindi pa ako pinapanganak na matayo si Christopher. Ako sinilang 1984, maaaring kayo sinilang 1995, or maybe 1975, I don't know. Pero lahat po tayong narito, hindi pa po tayo sinisilang, may Kristo nang namatay sa cross. Kaya wala po tayong ambag sa salvation. Ang kailangan lang natin, parang Facebook, kailangan mong mag-sign in. And how do we sign in? Or sign up for our salvation? By believing. Amen? Through faith in Christ. Kaya sabihin mo sa katabi mo, sino ba ang pinagmamalaki mo? Sa iyong ikaniligtas. O tatanungin ko kayo, halimbawa, interviewin kayo dyan ng reporter ng GMA7 at tanungin ka, Sister Linda, sampo lang ha, bakit ka naligtas? Dahil kay Kristo. Ang ganda ng sagot ni Sister Inday, talagang ligtas na ligtas. Amen? Tama yung sagot ni Sister Inday. Pero may mga tao po ganito ang sasagot, kasi naging member ako ng Blessings. Naging member ako ng isang sekta. Yung iba naman ganito, kasi tinanggap ko si Jesus bilang Lord and Savior. Isang banda, tama din naman. Kaya lang parang minsan ang nagiging sentro sa ganung sagot, yung pagtanggap ko ang nagligtas. Ang totoo, yung pagtanggap natin ay tugon lang natin sa pagliligtas. Ang totoong nagligtas sa atin, si Kristo. Amen? Kaya natin siya tinatanggap kasi naunawaan natin yung ginawa niya. Pero hindi yung pagtanggap natin ang nagligtas talaga, kundi yung ginawa ni Kristo. Pinahabagan ka ng Diyos. In fact, ang layo-layo mo nun kay Lord. Amen? Dati wala kang panglasa kay Lord, pero ba't nandito ka ngayon? Kasi hinanap ka ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magtataka. Ba't nandito ka? Hinanap ka ni Lord. Amen? Hindi tayo mamahal-mahal. Minsan galit na galit tayo sa mga opisyali sa gobyerno, mga korap, mga mandarambong. Pero sa totoo lang, ikaw din naman. Amen? Ay, hindi ako nagnanakaw. Nagnanakaw ka ng tingin. Alam mo ba sa mata ng Panginoon, ang taas ng standard niya, yung mainggit ka lang, pag nanakaw na yun. Ang tindi ng standard ng Panginoon na tumingin ka lang ng mahalay sa kapwa, pakikiapid na raw yun. Kaya wala po talagang makakapasok sa atin sa langit sa pamamagitan natin. Kailangan natin ang tagapagligtas, si Kristo. At alam niyo ba kung bakit walang taong nakapako dito? No? Bakit empty cross? Kasi ibig sabihin niyan, tapos na ang ginawa ni Kristo ang pagliligtas. At ngayon nakalulok na si Kristo, nakaupo na doon. May founder na tayo. Kaya nakaupo si Kristo kasi tapos na. Kaya ang gagawin mo na lang, tatanggapin mo. Yan ang ibig sabihin ng tinatanggap ko si Kristo bilang tagapagligtas ko. At Panginoon, ibig sabihin, pagka ginawa mo yung pagtanggap, hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Kailangan mo si Jesus. Amen? Kaya ang ating ipinagmamayabang sa ating kaligtasan, si Kristo laang. Amen? Alam niyo kung ano po ang kalagayan natin noon bago tayo kaawaan ng Diyos? Ganito po, yung nakikita po din yung picture sa ating harapan. Ayan. Okay.
Okay? Alam niyo yung kantang muntik nang maabot ang langit. Yan po ang kalagayan natin, ano? Pinipilit nating abutin ang langit. Pinipilit nating abutin ang liwanag sa dilim. Bantarin nyo, ano? Liwanag sa dilim. Kaya lang hindi po natin maabot-abot ang langit, hindi po natin maabot-abot ang liwanag dahil tayo po ay nakatanikala. Nakatanikala po tayo sa ating mga kasalanan. At kahit na po anong gawin natin pagpupumiglas, pag-i-effort, hindi tayo makawala-wala. At hindi po natin mahanap ang solusyon sa ating sarili. Lahat na ng gagawin natin ay gagawin natin para maging katanggap-tanggap tayo sa Diyos. Pero hindi po talaga tayo makawala. Kaya kailangan natin ng rescue. Kailangan natin ng magliligtas. Amen? Tayo mga nalulunod. At in fact, lunod na tayo sa mga kasalanan natin. Pag nakakita po kayo ng taong nalulunod, ano pong gagawin ninyo? Lunod na ha, patay na. Oh. Isigaw ba kayo doon? Kaya mo ba yan? Sige lang, impang. Sige pa, sagwan. Hindi na sasagwan yun, patay na nga eh. Sabi ng Biblia, patay na daw tayo sa ating mga kasalanan. So ano kaya pwedeng gawin para mabuhay ulit yung patay na sa swimming pool? Kunin ang bangkay, lagay natin dito sa pampang, halang patay na eh. Kahit anong gawin natin, hindi na mabubuhay yun. Malibang magmilagro. Alam niyo, ang kaligtasan po natin ay milagro. Tayo mga dating patay, hiningahan tayo ng Diyos, niligtas tayo, kaya ngayon may buhay tayo. Kaya ngayon nakaalpas na tayo sa pagkakabilanggo natin, sa pagkakatanikala natin sa ating kadiliman, sa ating buhay. At sino po ang gumawa niyan? Si Kristo. Kaya sabi mo sa katabi mo, pakiramdam mo lang na alipin ka, nabihag ka, bihag ng kasalanan, pero ang totoo, malaya ka na. Sabi mo sa katabi mo, feelings lang yan. Hindi ko ba may mga araw minsan parang, I don't feel like I'm a child of God. Kailan mo nangyayari yun? Lalo na pagka may mga araw na nalamot tayo, nagalit tayo, nadulas tayo at may nagawa tayong pagkakamali. Ano po? We don't feel like we are children of God. But as you see, hindi po nakadepende sa kakayanan natin mapanatili yung kaligtasan natin, ang bagay na magliligtas sa atin. Ang nagligtas po sa atin, completely, yung rescue ni Christ. And we can see that sa sinabi po ni Pablo, sa verse 13, tingnan mo ang sinabi niya, iniligtas niya tayo. Alam niyo kung sino sentro dyan sa may guhit na yan, yung word na niya. Hindi sinabing iniligtas natin. Sabi, iniligtas niya tayo. Ang sentro po ng talatang ito ay si Kristo, hindi ang tao. Iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng minamahal niyang anak. So, sino ang bida? Parang ginang-ginanta kanina ni Brother J, ano? Jesus, ikaw ang bida sa buhay kong pinagpala. Ang bida pagdating sa kaligtasan natin, si Kristo lang. May nabanggit ba sa verse na yan ang part mo? May nabanggit bang teamwork between God and man? Wala. Ang Diyos lang. Siya ang ating taga-rescue. Siya ang ating taga-saklolo at tayo ang sinasaklolohan. Siya ang founder ng ating salvation. Siya ang giver, tayo ang receiver. Siya ang active, tayo ang passive. Wala tayong ikinibo. Wala tayong katiting na parang naglagay ka ng magic sarap para lalong lumasa. Wala pong ganon. Wala tayong naambag. Kaya po ang salvation natin, 100% God and 0% man. Sabay-sabay nga po natin sabihin yan. 100% God, 0% man.
So anong dapat na damdaming mabuo sa atin sa umaga nito? Ano? May puwang pa ba ang takot? May puwang pa ba ang pag-aalala? May puwang pa ba ang kalituhan? Palagay ko, ang mabubuo po sa atin ay pagsasaya kahit na Semana Santa. Amen? Dahil tapos na ang ating kaligtasan. Isang ang malakas na blessing shout. Bakit kayo nagbe-blessing shout? Kasi inutusan mo ng worship leader. Alam niyo po, pinag-uugatan niyan, pinaghuhugutan natin ng malakas na blessing shout kasi hindi tayo ang founder ng ating salvation. Si Jesus lang. Blessing shout! Alright, sabi po sa verse 12, at makakapagpasalamat din kayo sa Ama. Kaya kanina bago po tayo mag-aral ng salita ng Diyos, sabi ko magpasalamat muna kayo sa Diyos. Kasi lahat po ng dahilan para magpasalamat tayo na ibigay na sa atin ng Diyos. Gusto, hindi pa kami nakakabayad sa utang, hindi pa kami mayaman, hindi pa ako gumagaling sa sakit, at parang wala namang dahilan para magpasalamat. Kapatid, yung ilipat ka ng Diyos, mula sa katiliman papunta sa liwanag, sapat-sapat yun para magpasalamat sa Panginoon. Ginawa niya kayong karapat-dapat. Tignan niyo po, namnamin niyo po yung mga words na yan. Ginawa niya kayong karapat-dapat. Nakita kasi ng Diyos, hindi mo kayang gawing karapat-dapat ang sarili mo. Di ba tayo para maging karapat-dapat sa napupusuan natin o gusto nating maakit, talaga namang magpapaganda ka, magpapariban ka, magme-make-up ka, maglalagay ka ng arelyos, para naman maging karapat-dapat ka dun sa taong yun. Mga kapatid, sabi po ng salita ng Diyos, yung mabubuti natin gawin basahan sa harapan ng Diyos. Kaya kahit na anong paglalagay mo ng kolorete at lahat ng pagpapaganda, maging mabango ka sa harapan ng Diyos, hindi mo siya maaakit. Sabi mo sa katabi mo, yan na nakakalungkot. Feeling mo kaakit-akit ka. Hindi ko tinutukoy yung physical ha, yung ating spiritual na anyo ang tinutukoy ko sa harapan ng Diyos. Wala pong kaakit-akit sa atin. Amen? Alam ko yung marami sa inyo kanina nag-baby cologne. Ang bango-bango niya, pero sa harapan ng Diyos, tayo po'y masangsang. Sabi mo sa katabi mo, baho. Sabi mo sa nasa likod mo, baho ka. Kaya ang Diyos na po ang gumawa ng paraan. Anong ginawa niya? Ginawa niya kayong karapat-dapat. May nag-substitute. Nagkaroon po ng palitan. Okay? Para maunawaan niyo, magbibigay ako ng illustration. So, kunwari ako ang God the Father. Ayan. Tapos, si Robert ang God the Son. Halika. Punta ka dito ha. Punta ka dito. Ayan. So, ang God the Father, God the Son. Dito ka muna sa kanan. Okay? At, tawagin ko itong si Basti na gustong makapunta sa langit. Lapit. Ito na, nasa langit na siya. Okay? Harap ka sa akin. Okay? Ang requirement ko, perfection. Perfect ba siya? Mukha naman perfect. Pogi naman, di ba? Mabango. Maganda ang kanyang gaya, ano? Pero kung ipe-play ko yung buong buhay ni Basti dito sa tatlo nating TV at lahat ng naisip niya buhat nung siya'y nagbinata, kakayanin mo? Bakit? Huwag na po. Bakit ano ba yung mga iniisip mo? Ano po? Siguro po yung mga Ano? problema. Problema lang? Oo, galala kita. Of course, alam ng Diyos. Lahat ng mga naisip natin, mga karumal-dumal na kaisipan. Lahat tayo, okay? So, tatanggapin ko ba siya sa langit? Hindi. Kaya kailangan ng substitution. Biglang papasok si Jesus sa eksena. Sabi sa akin. Okay?
At ngayon sasabihin ni Jesus sa Ama, which is ako, Ama, wag mong tingnan si Basti, ako ang tingnan mo. Kasi ako po ang nag-substitute sa Kanya. Yung kalinisan ko po ang tingnan ninyo. At ituring nyo na yung kalinisan ko, yun po ang kalinisan ni Basti. Kaya si God the Father, pag tumitingin kay Basti, ang nakikita yung Son, si Jesus, yung kalinisan niya, perfection. Kaya ngayon, itong si Basti, makakalakad na sa kanilang pasukan. At sumisigaw siya, to God be the glory. Amen. Baka ako natin naman. Alam ko natuturo sa school. Ano po? Pambata. Okay. Alright, so yan po ang pinupunto natin dyan sa verse 12 na ginawa tayong karapat-dapat na makabahagi sa mamanahin ng mga pinabanal niya, ang manang nasa kinaroroonan ng kaliwanagan. Binanggit po sa verse na yun yung salitang mana. Sino po sa inyo dito nakatanggap na ng mana? Mana mula sa lolo, sa magulang, meron ba? O meron isa, no? Meron dalawa, okay? Nagtaas ng kamay si Nanay Toyang tsaka si Ate Lea. Tatanungin ko kayo, yun bang minana nyo kayo ang nagpakahirap, kaya nyo tinanggap? Siguro ang minana ninyo yung lupa, o di kaya ay negosyo. Kayo ba ay may ambag doon? Wala, ano? Tagatanggap lang kayo nung binigay sa inyo, buo na. Now, yung buong konsepto ng mana ay ginamit ng Biblia pagdating sa ating kaligtasan. Minana daw natin ito para bigyang diin na wala tayong part sa ating salvation. It's something given to us. And our only response is faith. Yung pananalig. At eto pa, alam niyo ba, pati pananalig natin, binigay ng Diyos. Sabi yan sa Book of Ephesians. Yung kakayanan natin na maniwala sa ginawa ni Kristo, regalo din ng Diyos. Kasi ang hirap paniwalaan nun na may tumatay para sa akin. Parang kaduda-duda naman yun. Kaya po yung pagiging convinced na may nagligtas sa atin, yung ganung kakayanan na maniwala, bigay din ng Diyos. Amen. Kaya ngayong umaga mo sinasabi mo, Pastor, hindi ko kayong maniwala na sapat si Kristo. Parang nag-struggle yung isip ko. Parang dapat meron pa rin akong part. Kapatid, it's okay. Huwag mong pilitin. What you can do is to ask the Lord, God, give me faith. Because this faith comes from you also. Amen? And in due season, I know the Lord will honor your prayer. Parang panganyapin natin ang Panginoon sa Kristo. And so, God saved us without our permission. Narinig niyo po yung sinabi ko? Niligtas tayo ng Diyos without our permission. Si Jesus ba ay bumaba sa krus ng Kalbaryo para mamatay? Dahil may sumigaw na, ligtas mo kami! Wala. Yun po ay pagkukusa ng Diyos. Initiative ng Diyos. Kasi ang sabi sa Biblia, tayo daw kaaway ng Diyos. Ang tingin daw sa atin ng Panginoon ay mga enemies. So dapat inaaway tayo ng Diyos. Pero imbis na awayin tayo ng Diyos, nakita ng Diyos yung ating kalagayan na hindi natin kayang magligtas ng ating mga sarili. Kaya without your permission, kasi lahat tayo kaaway ng Diyos, lahat tayo nakatalikod sa Diyos, nagpusa ng Diyos kahit hindi hinihiling ng tao, kahit hindi lahat maniniwala sa Kanya, nagbigay na siya ng buhay niya sa cross. Amen? Amen. Praise God. Palampakan niya po natin ang Diyos. Ang iba pong bagay patungkol po sa ating kaligtasan na pinagdiriwang natin para sa Semana Santa, ang Diyos ang may lalang ng ating pananatili. Okay? Alam niyo, nung bata pa po akong Kristiyano, takot na takot ako. Totoo, may saya naman sa puso ko kasi nakakilala ko ang Panginoon. Pero yung first few years of my Christian life, hindi ko po talaga na-enjoy. Tanungin niyo ako kung bakit.
Kasi takot na takot po ako na baka mawala ang aking kaligtasan. Kasi syempre, bilang kabataan, alam ko, nagkakamali pa rin ako. Bagaman ako naman ay nagsisikap na maging banal, pero nandun yung fear ko na baka mawala yung salvation ko at one point, baka bawiin ng Diyos. Kasi sobrang garapal na ng aking nagawa. Punong-puno po ako ng agam-agam pagdating sa kaligtasan. Wala po ako yung tinatawag na assurance of salvation. Sabihin nga po natin, assurance of salvation. At ang naging ugat po kung bakit wala akong assurance of salvation is this. Palagi ko po kasing naririnig sa mga preachers yung ganitong reminder, ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. At si Kristo po ang nagsabi niyan. Ngayon, ang unawa ko noon sa katuruang yon na ang manatiling tapat siyang maliligtas, pagkatapos mong masave, may responsibility ka na ingatan yung salvation mo. Kasi baka mawala. Nasusundan niyo po yung pinupunto ko. Kaya ang tanong ko sa sarili ko noon, kaya ko kayang manatiling tapat hanggang wakas? What if bigla akong magkamali? What if nasipa ko yung puting na pangara-hara sa daan, tapos biglang nag-rapture? Ano bang puting ari? Sinipa, wii! Boom! Talsik dun sa gate ng kapitbahay. Tapos biglang nag-rapture, baka maiwan ako. Ganun yung pananaw ko. Kasi sinabi ko mag-rapture, kukunin na yung mga sa Diyos. Yung mga hindi sa Diyos, iiwan. Maliligtas kaya ako? What if bago ako pumanaw, hindi ako nakapag-pray at hindi ako nakahingi ng sorry kay Lord? Ako kaya ay maliligtas? Hanggang sa lumala na po yung feeling na yun, naging anxiety na, takot ako lagi. Pakiramdam ko, hindi talaga ako maliligtas. In fact, napapanaginipan ko minsan na naiwan ako sa pagdating ng Panginoong Jesus, na ako nasa impyerno. Ang hirap ng ganun. At imbes na ako'y magkaroon ng intimacy with Jesus, I felt so cold. Kaya hindi po nakatulong sa akin yung ganung pananaw na tinatakot ko ang sarili ko na mawawala yung kaligtasan. Kasi parang ang layo ng Diyos. Parang ang hirap niyang i-please. Kaya imbes na ako po ay magkaroon ng intimacy sa Panginoon, lalo pa ako napalayo sa Kanya. Now, tatanungin ko po kayo. Ang sabi ng preacher, ang manatiling tapat hanggang wakas, siyang maliligtas. Palagay niyo po, tama ba yung sinabi ng preacher? Ang manatiling tapat hanggang wakas siyang maliligtas. Tama ba yun? Nasa Bible ba yun? True or false? The answer is true. Sinabi talaga ng Diyos yun. Sinabi talaga ni Kristo. Okay? Talagang ang manatiling tapas. Pasas. Ang sarap kasi ng pasas. Ang manatiling tapat hanggang wakas siyang maliligtas. Para magising kayo. Tama po yun. Ngunit isang bagay po at pinapakita din ng Bible. Pakinggan nyo to. Yung pananatili natin sa Diyos hanggang wakas, si Lord rin ang nagbibigay. Amen? Siya yung magbibigay sa atin ng kakayanan na manatiling tapat hanggang wakas. Kaya ang totoo pong Kristiyano, hindi po siya tatalikod kay Kristo ever. Pwedeng manlamig, oo, may season na parang nanlamig ka, tapos parang lumayo ka sa Panginoon. Nangyayari po talaga yun, realidad ng buhay. Pero kung totoo kang naligtas, babalik at babalik ka. Amen! Amen! At tahin mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, kay tagal mo nang nawala, babalik ka rin, babalik ka rin. Kay tagal mo nang nawala, babalik ka rin, babalik, oh babalik ka rin. Kaya kapatid, kung may kapatiran po tayo na ilang buwan hindi nagsimba, 6 na buwan na wala sa church, tapos nakita mo dyan sa labas kung ano pinaggagawa, kung tsurang bangag yung dati nating kapatiran. Tapos ngayon bumalik,
Imbis na kutsay natin, matuwa tayo. Katibayan yun, pinili talaga siya ng Panginoon, kaya bumalik. Amen. At nagagalak ang buong kalangitan ng isang nagkasala na nunumbalik. Amen. Kaya kayong mga nanonood sa recorded video na ito, kung kayo ay nakikinig at parang nahihiya na kayong bumalik kay Lord, huwag kang mahiya. Hinihintay ka ng Panginoon at nagagalak ang buong kalangitan sa panunumbalik ng isang nagkasala. Amen? Sabi mo sa katabi mo, laging may pag-asa. Balik lang kay Lord. Colossians chapter 1 verse 11. Naway palakasin niya kayo. Sino mapapalakas? Si Lord. Naway palakasin niya kayo sa pamamagitan ng dakila niyang kapangyarihan. Kanino kapangyarihan ang magpapalakas sa'yo? Kay Lord, hindi kapangyarihan mo para makatagal at makapagtiis. Sino po dito gusto yan? Makatagal at makapagtiis hanggang wakas. Wala tayong gusto natin yan, ano? Pero hindi pala tayo pinagmumulan yan. Yung kalakasan na galing sa Diyos ang kanyang kapangyarihan. Yan ang magpapatagal at magbibigay sa atin ang kanyang magtiis hanggang wakas. At tingnan niyo po yung klase ng pagtitiis na yan. Hindi po yan yung pagtitiis na parang hirap ka na. Yan po yung pagtitiis na may kagalakan with joy. You will endure the Christian life with joy. Yes, ang buhay Kristiyano may mga pagsubok, may mga pagtitiis, pero sa gitna ng pagtitiis, bibigyan ka daw ng Lord ng kagalakan. Masaya kang nagtitiis. Amen? Hirap naman ang trabaho ito, Lord. Ba't ba ito yung trabaho na napasok ko? Yung mga amo ko masyado namang utosero. Lagi pang mga paangil, Panginoon, parang ayaw ko na sa ganitong trabaho. O di naman kaya, Lord, ano bang klaseng pamilyang to? Kalat ng kalat yung mga anak ko, wala nang katapusang paglilinis. Mga hindi marunong mag-ayos ng sariling damit. Alam mo naman mga may katulong. Bibigyan daw tayo ng Panginoon ng kagalakan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, hindi lang ikaw nagtitiis. Tayong lahat. Amen? Yung iba nga, ano ba namang klaseng bansa ito? Ano ba namang klaseng pamahalaan ito? Marami ngayon mga Pilipino, halos sumpain na ang pamahalaan. Ano po, nandito tayo mga Kristiyano upang pagpalain ng pamahalaan. Amen? Mahali natin sila sapagkat magtitiis tayo ng may kagalakan. Kaya may pag-asa ang Pilipinas na umunlad. Amen? At ang pag-asa ng Pilipinas, si Jesucristo laang. Amen? Jesus, yung dapat na sinisigaw natin. Kung ano-ano mga pangalan na pinagsisisigaw natin. Ano? Siguro dami nyo ng bilang na kaibigan kasi ayaw yung mga pinagpopost sa politika. Kasi aminin natin sa loob ng simbahan, iba-iba talaga. At ginagalang natin yun. Tama? Merong naka-green. Okay lang yan. Naka-green tuloy siya. May naka-red. Ano ba? May naka-pink. Ang daming naka-pink, oh. Yan. Iba't iba tayo ng kulay pagdating sa politika. Pero sa loob ng simbahan, hinuhubad natin yan kasi iisa lang ang totoo nating Pangulo. Iisa lang ang totoo nating Presidente, si Jesucristo. And we are part of His kingdom. Amen? Kaya ang pag-asa natin wala sa kaharian ng mundo. Sa kaharian ng mundo may krisis. Sa kaharian ng mundo may paghihirap. Sa kaharian ng mundo nagtataasan ang presyo. Presyo ng bigas, pataas ng pataas. Important pa nga, ha? Ay, bumaba na pala, 20 pesos na ba? Wala pa rin. Okay, okay lang yun. Ganyan po. Pakikat yun. Okay. Wala po tayong pinupulaan na politika. We're here to pray. My point is, in this world, we will have trouble. But Jesus said, take heart, I have overcome the world. Ang ating supply, hindi galing sa mundong ito. Ang ating supply, galing sa kaharian ni Jesucristo. At hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Amen? Ang mga anak ng Diyos ay hindi magkukulang because the Lord is our shepherd. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hindi niyo pag sabi ni
na sinabi po ng 1560 Geneva Bible. Okay? So kaya po siya tinawag na 1560 kasi sinulat siya taong 1560. Panahon pa ni na Magellan nung sinulat ito sa Europa. Sabi po ng Geneva Bible, the gift of continuance, yun daw kakayanan na makapagpatuloy hanggang wakas is not of us, but it proceedeth from the virtue of God, which He doth freely give us. Yun daw kakayanan na manatiling tapat hanggang wakas ay dumadaloy mula sa Diyos mismo. Hindi sa atin kasi empty tayo. Hindi natin kaya. So, kaya tayo panatag ang loob. Amen? Alam niyo, nung naunawaan ko yung assurance of salvation, mas na-enjoy ko po ang Christian life. Kasi nung sabi ko nga, early years ko as a believer, wala akong assurance of salvation. Parang laging pakiramdam ko, mawawala yung kaligtasan ko, nakakatakot. Hindi ko ma-enjoy, hindi ko rin ako makapag-serve ng malaya. Pero nung naunawaan ko na makakapagpatuloy ako kasi iniingatan ako ng Panginoon, kasi pinipreserve ako ng Panginoon, pag nagkakamali ako, bangon agad. At nagpapatuloy ako. Hindi ka mukha before na pag nagkamali ako, parang, wala na akong pag-asa. Kaya imbes na lumapit ako kay Lord, lalo pa ako nagpapakalayo-layo. Kasi inaabot ako ng hiya. Ang kapal-kapal naman ang mukha ko. Sisimba pa ako sa linggo. Di na. Nag-away nga kami ng kuya ko. Tapos ang mga magulang ko, baka tingin sa akin. Simba-simba ka pa, ikaw naman tatamad-tamad. Puro ka nala ang ML. Kaya kung naunawaan po natin ang kaligasan ng kaligtasan, hindi po tayo papadala sa pag-uusip ng ating kaisipan, bagkus lalo pa po tayong lalapit sa Panginoon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, lapit lang. Tuloy-tuloy lang. Isa ng kalaban natin dyan, yung pakiramdam ano? Anong pakiramdam? Hindi nyo alam. Hindi nyo alam yun. Hindi nanonood ng SB19. Yung bagong kanta nila. Ano ba yung tiganet ba? Okay. Minsan yung pakiramdam natin, parang kapal lang ako. Ba't ba ako mag-pray? Bakit ba ako lalapit kay Lord? Mga kapatid, yan kung mga ganyang kaisipan ay bunga po ng kakulangan natin ng kaalaman sa salita ng Diyos. Kung naunawaan po natin ang Word of God, maglalakas loob tayo na lalong lumapit sa ating Panginoon. Amen? Palapakan po natin si Lord. Hindi na po siguro ako pupunta sa point number 3. Ano po? Dahil medyo overtime na ako. But as part of our last point, tingnan po natin itong sinabi ni Pablo sa Colossus chapter 1 verse 1. Sabi po niya, mula kay Pablo na apostol ni Cristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos kasama si Timoteo na kapatid natin. So si Pablo daw po yung naging apostol. Paano daw siya naging apostol? Ayon sa... Kilala niyo ba si Pablo? Si Pablo po, siya po ang mastermind sa pagpapatay ng maraming Kristiyano nung araw. Siya po ang pinaka-unqualified na maging apostol. Kaya ang sabi niya, I am the least of all sinners. I am the least of all the apostles. Pero ano pong pinagmamalaki ni Pablo kung ba't siya naging apostol? Kalooban ng Diyos. Ang Diyos ang pumili sa kanya. Kaya ang sabi po ng Geneva Bible ay ganito, pagdating sa pagiging apostol ni Pablo, ang sabi niya, it is by the free bountifulness of God. Kaya daw siya naging apostol, kaya siya naging pastor, kaya siya naging lingkod ng Diyos, hindi dahil sa kanyang track record, kasi wala siya noon. It's all because of the free bountifulness of God. Amen? You know what? I can stand before you today as a preacher. Our worship leaders can stand before us as leaders of worship. Our workers can stand before you and lead Bible study, not because of their track record, because we have none. We only have bad record. Like Paul, we can stand before God and before people and we can preach the word, all because of the free bountifulness of God. None is worthy. Wala pong karapat-dapat. Pero tayo ginawang karapat-dapat dahil sa kalooban ng Diyos, dahil tayo pinili ng Panginoon. Amen?
At yan mga kapatid ang diwa ng Semana Santa. Ang Semana Santa ay hindi tungkol sa patay ang Diyos dahil ang totoo na buhay na siya. Ang Semana Santa ay hindi tungkol sa pagpipinitensya mo dahil ang totoo kahit magpinitensya ka ng magpinitensya, hindi mo pa rin maililigtas ang sarili mo, kulang pa rin. Walang qualified. Ang Semana Santa ay hindi tungkol sa pagiging deboto mo at mga panata mo. Hindi rin ito tungkol sa pag-iwas mo sa karne para maligtas. Ang Semana Santa po ay tungkol sa pagtitika ni Kristo, sa sacrifice ni Kristo upang tayo ay maligtas. Kaya kung baunin natin ang mensaheng ito, none of us is worthy. Naging worthy po tayo dahil sa sakripisyo ni Jesus. Yan ang diwa ng Holy Week. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa Holy Week na paparating. Isang dakilang panahon na inaalala namin na merong nag-substitute para sa amin. Hindi po namin kayang iligtas ang aming mga sarili. Kaya may Holy Week. Ikaw yung bumaba upang kami iligtas. At salamat, hindi natutunan namin hindi namin kayang panatilihin ang aming kaligtasan. Ikaw din na nag-iingat sa amin upang kami manatiling tapat hanggang wakas. Kaya tiwala kami. Hanggang sa kaduluduluhan, nandun pa rin kami. Kasi patuloy at patuloy mo kami ibabalik. Sakali man kami matumba, babangon kami. Dahil nandyan ang Holy Spirit upang kami ay kumbinsihin at hilahin na bumalik. Salamat Diyos, O Diyos. Kami po'y narito ngayon dahil lamang sa habag ninyo. Dahil lamang sa kabaitan ninyo. At ito po ang pag-asa namin na kami may kakayanang magbago at magpatuloy dahil sa iyong pag-iingat sa amin. Salamat Ama, ito po aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po'y dadamo sa ating communion service. Magsitayo na po tayo lahat. Nandito po ba ang Pastor Cristo? Ito. Ay, hawakan po natin ang mga tinapay. Ang hawak po natin tinapay ay simbolo ng katawan ni Kristo. Ito po ay nabayubay sa krus para po sa ating mga kaligtasan. At sa tuwing hawak po natin ito, atin pong inaalala ang ginawa niya sa krus upang tayo maligtas. Sabihin mo sa iyong katabi, Jesus loves you. Unconditionally. Tanggapin po natin ang tinapay. Hawak po natin inumin ay simbolo naman ng dugo ni Kristo na siya pong naghugas sa ating mga kasalanan. Tanggapin po natin ang inumin ito. Bago po natin likumin yung mga hawak nating mga lalagyan, batid ko po na marami ang nagkakasakit at nagkakaroon ng karamdaman ngayon dahil sa pabago-bagong panahon, dahil sa matinding init, minsan lalamig, uulan, magbabago na naman. At hindi lang talaga ay dahil sa ulat ng doktor. Nais ko lang pong ipanalangin sandali ang lahat ng may karamdaman. Magsitungo po kayo. At sa oras po ito, ano man pong bahagi ng katawan ninyo na may karamdaman, hawakan po ninyo sandali. Kayo ba'y naniniwalang buhay ang Diyos? Kayo ba'y naniniwalang ang Diyos ay nagpapagaling? Hindi po yung panalangin ko ang magpe-pray kasi kulang po ang aking faith para pagalingin kayo. Pero alam ko na ang Diyos kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Panginoon, iunat po ninyo ang inyong mapagpalang kamay sa bawat isa ng may karamdaman. Ang ilan sa kanila ay nakahawak sa dibdib, nakahawak sa kanilang likod, sa kanilang ulo, sa kanilang katawan. Panginoon, dalangin ko po mula ulo, mula kanilang bumbunan hanggang kanilang talampakan, Panginoon, ay daluyan ng inyong kagalingan, O Diyos. Lord, ito man ay sakit sa balat, ito man ay sakit sa mata, sakit sa kanilang bituka, sa kanilang internal organs,
tumanay sa dugo, tumanay body fluids, tumanay kung anong himaymay ng kanilang katawan, tumanay sa ugat, O Diyos, o hindi may paliwanag na sakit. Maring ito ay nervyos, maring ito ay matinding takot, Panginoon, naman pong sakit at karamdaman na kayang pangalanan. Jesus, your name is above every name. And we speak healing in the name of Jesus. Pinapalayas po namin ang lahat ng sakit at karamdaman, Panginoon, sa inyong mga anak, Panginoon. Alam po namin na iingatan niyo ang inyong mga anak. At nais nyo na silang maging malusog, malakas ang pangangatawan. Palakasin niyo po ang kanilang mga resistensya, Panginoon. Tanggalin niyo po ang pagod, tanggalin niyo po ang stress na nagpapahina sa kanilang mga katawan, Panginoon. Bless them, O God. Brothers and sisters, begin to thank God for your healing. Begin to thank God for your blessings. Begin to thank God for His favor. Thank you, O God. Salamat din po sa mga answered prayers. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming na po kayo mo po. Amen. Tayo po ay dadako sa ating kobinan. Nanyayahan ko po ang lahat na magsitayo ulit. Amen. Ayan. Lagay po natin ang ating mga kamay sa ating po mga dibdib. At sabay-sabay po natin bigkasin ang kami ay nagpasya. Isa, dalawa, tatlo. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasya magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat, ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasya magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay hugutan namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po, Panginoon, magkakaupo na po tayo dahil. Exercise po yan. Tayo upo, tayo upo. Ayan. Amen. Tayo po ay dadako ngayong umagang ito sa pag-welcome po ng ating mga guests at ang ating pong mga newcomers. Meron po ditong nakalista, doon po sa registration, may naglista po kanina. Pwede po bang pag binanggit po yung pangalan nila, kayo po ay tumayo at kayo po yung aming ipapanalangin. Si Sister Janine Laika Kabasi, amen po, welcome po. At si Sister Talia Nicole Militante. Ayan, purihin ang Panginoon, nandito po sila sa bandang unahan. Kung meron po akong hindi nabanggit, meron pa po ba sa atin dito ng mga bagong kapatiran? Ngayon lang naka-attend?
showing na pinamagatan ko na fire room. Ayan. Doon po tayo sa Ubo. Doon po sa Ubo ni Madam kung alam mo kung yun, doon po tayo. Meron po doon tinatawag namin na sabi nga ni Pastor Bamboo Church. Bamboo Chapel. Ayan. At ito rin po, yung ating pong 7 last word ay on Good Friday, April 18 at 4 p.m. po. Doon pa rin po tayo sa Bamboo Chapel. At last po, ito po yung ating sinapulo on Black Saturday. Doon pa rin po. At April 19, 3 p.m. po. And Sunday, ito na po yung Easter Sunday o Resurrection Sunday. Dito po tayo sa ating church. Dito na po yun. At dito po ay, gumising po tayo ng maaga dahil dito po ay 5 a.m. Pagsalubong po natin. Dito po ng pagkabuhay. At April 20, dito po sa ating po chapel. At ito po, yung po, dahil po sa Easter Sunday, meron po tayong Easter egg hunting after po ng service natin. Ito po para sa mga bata. Mag-ahan po sila ng mga load para may prize sila. Yan. Masaya po yan. Amen. Yun lang po. At tapo na po tayo sa ating pong extra gift. Nadali po sa ating ni Sister Mel. Praise God. Isa nga po muling blessing shout. Ayun. So, kanina po ay kung excited tayo makinig ng salita ng Diyos, ngayon din po. Excited po tayong pakinggan ang patungkol sa pagbibigay. Sabi po sa 2 Corinthians 9 verse 10, sabi dito, ang Diyos na nagbigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya rin magbibigay sa inyo ng binhi na magpapalago ito upang magbunga na sagana ang inyong kabutihang loob. Kanino mo ba galing ang ibibigay nyo ngayong araw na to? Ito po ay galing din sa Panginoon. Sabi nga, wala naman tayong ambag. Alala ko lang narinig ako sa kabataan, ay iyo. Hindi po atin. Ang ibibigay po natin ay nagmula din sa Panginoon. Kung ano mang meron ka ngayon, ito ay galing din sa Panginoon. Kaya tayo nagbibigay kasi pinagpala ka ng Diyos. At alam niyo ba sa pagbibigay natin, ito po ay yung act of love kay God. Mahal niyo ba si Lord kung ba't kayo nagbibigay? Hindi ba pag tayo may mga mahal sa buhay, eto, bibiling ko to para maibigay ko dun sa paborito kong anak kay Lucky. Baka marinig ka mga ibang anak. So, di ba ganun tayo? Ganun tayo ka-excited na magbibigay ka kasi mahal natin. At ang isa pa po, dalawa lang po itong ating pag-aaralan, magbibigay po tayo sa Panginoon act of obedience. Gusto niyo bang sumunod sa Lord? Amen. Wala po tayo kahit anuman dito sa mundo ito. Pero dahil sa biyaya at pagmamahal ng Diyos, meron ka ngayong pagpapala na ibibigay mo kay Lord. Kaya kapatid, huwag kang manginayang. Sa bawat sente mo na binibigay mo, hindi naman yan sa'yo eh. Lagi ko po itong sinasabi, hindi pa kailangan ni Lord ng pera. Mayaman ang Diyos natin. Amen. Pero bakit gusto ni Lord na ikaw ay sumunod sa Kanya? Sabi po doon sa huli, kasi yung binhi, yung po ay, yung po mga binibigay nyo. So, ang Diyos din po ang magbabalik niyan. At gustong ni Lord na tayo sumunod sa Kanya. Bakit? Kasi gustong ni Lord na ikay pagpalain higit pa sa inaasahan mo. At sino po pwede magbigay noon? Walang iba, kundi ang ating ang Panginoon. Pwede mo bang hawakan natin ang ating mga kaloob ngayong umaga? Hallelujah, thank you Lord. Tayo po ay minsan pang yumuko at pumigit. Panginoon, salamat po sa napakaraming bagay na ginagawa mo sa buhay namin. Hindi lang Panginoon sa pagpapala, Panginoon. Sa lahat ng aspeto ng buhay namin, Lord, wala kaming ambag, galing ito sa iyo. Lord, ito pong mga kaloob na ito, muli pong basbasan mo ito. Patuloy na magagamit, Panginoon, sa iyong gawain. At dalangin ko po, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, kayo po yung magbalik nito
sa mga kapatiran na nagbigay, siksik, liglig at umaapaw. Salamat po aming Ama, isang pribilehyo na kami ay makapagbigay sa iyong gawain. Hindi lang dahil mahal ka namin, kundi Panginoon, nais ka rin po namin sundin kahit sa maliit na bagay na ito. Kayo po ang maparangalan, mapapurihan sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hindi po po tayo may naglalaman at tumayo po tayo at papuyan po rin natin ang ating Panginoon. Jesus, ikaw ang nagpalaya, ikaw ang nagpusa sa pangirapan at pagkukulang, ako'y iyong pinahan. Ikaw ang kaibigan, kapatid na tunay, pag-ibig mo ang nagbago sa aking buhay. Pasalamat ng Diyos, Lord, papurihan, papurihan ka. Jesus, ikaw ang pinag sa buhay mo, pinagpala. Jesus, ikaw ang pinag, iyaya mo, maasa. Jesus, ikaw ang pinag, malaya ko, sisigaw. Jesus, ikaw ang pinag sa buhay ko, ikaw lang. Jesus, ikaw ang pinag sa buhay ko, pinagpala. Jesus, ikaw ang pinag sa biyaya ko, maasa. Jesus, ikaw ang pinag, malaya ko, sisigaw. Jesus, ikaw ang pinag sa buhay ko, ikaw lang ang pinag. Masaya po ba kayo? Bago po natin tundukan ang gawain ito, ay i-bless po natin ang isa't isa. Sige po, hawakan po ninyo yung katabi sa ulo. Ayan, huwag nyo lang maggagutan, hawak na. Okay. Sige po. Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isang narito. At Lord, nawa po ay iuwi nila ang napakaraming blessings in the Word of God. Panginoon, kayo po ang pag-asa namin. At Lord, pagpalain niyo ang ulong ito, pagpalain niyo po ang kaisipan ito, Panginoon, na mapuno ng mga salita ng Diyos. Naway mapuno ito ng hangarin na makilala ka through your Word. And so, may the love of the Father, the grace of the Lord Jesus, the fellowship of the Spirit, be with you all. In Jesus' name, Amen and Amen. Tapos na po ang ating gawain. Magkita-kita po tayo sa Sunday, alas 5 ng umaga.